Mga pinanggana ko mga kaiksunan malipayan usab nga pagpakiguban kaninyong tanan karon ning lang yugton usab ning atong tulmanon tingog sa paglaom. Kumusta kaninyo sa tibuok kapupudan sa Kabisayan ug Mindanao nga walay undang nagsubaybay ning atong broadcast dinhi sa radio. Malipayong pagpaminaw sa itong mga kapamilya kaiksunan kagalaan sa tibuok kalibutan nga nagabang via internet sa live streaming sa www.lcm.philippines.org o imong usab sa Facebook page sa The Loud Cry Ministries o sa tingog sa paglaom o sa LCMBN Studio YouTube channel. Sa ato mga kapamilyag kaiksunan usab nga nag-abang dinhi sa tanang mga radio stations sa LCM-FM sa tibuok Mindanao o sa tanan nato mga kapamilya sa tibuok Visayas ug Mindanao nga mga radio stations nga na-play kining atong broadcast. Okay, sa pagpadayon mga pinanggana ko mga kapamilya, padayon tuloy ang Sabbath School Congress dinhi sa Mountain View College. O karong adlaw igpapahulay maong culmination, may katapusan o iana pagkasabado sa gabi og sa Domingo. Og sa tanan nato mga kaigsunan kay galaan nga nagpabilin sa inyong mga puloy-anan, ang ato pag-isgutan karon nga suheto na kanayon the impending conflict, impending but pasabot nagapadayon. Kaya ang pending, stop. Impending, nagapadayon. Nga konplekto mga kaigsunan. Sa lipat mo padayon mga pinangga ko mga kaigsunan, dapito na itong balangin spiritos, papakiguban ka nato, pinagi sa kapag-ampo. Mag-ampo ta. Dalay ko bala na mo nga Diyos, nga ikaw sa mga langit, tagang salamat Ginoo sa panalangin, sa pagpakiguban mo ka na mo, dalay ko ikaw sa tibok simana, nga ikaw nagapanalipot sa mong kinaboy, nagapakaon, nagaamuma ka na mong tanan. Hinaot o Diyos, ikaw magabindisyon kanunay, labi na yun dining adlaw ang igpapahulay, kaming tanan magasaulog sa pagkabalaan o sa pagsimbag pagambahan di kanimo. Ikaw magapanalangin unta sa tanang mga listeners ang pulong masabtan makinabuhian usab kini sa kada adlaw samtang magpaabot sa imong pagbalik ug imong usab ang tanan nga naga-sponsor sa nga programa panalinginan mo usab unta. Ang tanan nga mga kawani ning istasyon nga nila-play kini nga broadcast ikaw magapanalangin imong usab sa tanang mga GDL con group discussion leaders mga Sabbath School class members o sa tanang nagdumala sa Sabbath School class sa tibuok kalibutan ikaw magabindisyon kanila o sa tanan nagdumala sa The Loud Cry Ministries o sa tibuok kalibutan nimong iglesia pinagi sa The General Conference of the Seventh-day Adventist Church. O subon ko Dios, pasaylo kami sa mga kapakyasan o salamat sa pagtubag mo sa mga pag-ampo kining tanan na magitugian kanimo gilawman nga madawat pinagi sa ngalan ni Jesucristo nga among maluluwas. Amen. Okay mga pinangga ko mga kaigsunan, padayon ta sa ito pagadugukan karon diri lesson number 11. Okay. So, the impending conflict mga kaigsunan, ang atuang memory text. Makita na to kini sa Juan Kapitulo 17, versikulo 17 sa New King James Version. Nga nagkarayon, sanctify them by your truth. Your word is truth. Matod pa, balaan na sila si mohang kamaturan ug ang imong kamaturan mao ang pulong ug ang imong pulong mao ang kamaturan. Sa nanglabay nga mga panahon mga pinangga ko mga kaigsunan sukat pa kanatong hangtod karon dughan kay mga haka-haka may tungod sa kaning unsa ang mahitabo nga marka sa mapintas nga mananap. Ang ato pagadugukan magkaroon sa itong pagtuon, we will be talking about the pagan room, the papal room, and the Protestant America. Kining tulo mga kaigsunan. And in our time today, doon ay gitawag nga modernized nga pamaagi sa pagpanambal, labi na yun sa pagmonitor sa ato ang mga pasyente. Ang mga pasyente, labi na sa Estados Unidos, doon ay gitawag og biochip o very cheap. Nga diyan mo lang na isag ka ng bugas humay kadak-aga isuksok sa asa na isuksok nila sa agtang bana sa kamot bana basta kay doon na scanner dito mahibawaan ang tanan nimong mga records, mga medical records information about you. Og matud pa sa kadaghanan mauna kuno kana ang gitawag og 666 or mark of the beast. O kana pa lain pud ikaduha kani gitawag og barcode product code, bar product code mga higala. Nga kuno mauna ang 666. O daghan pa mga pamaagi nilang mga haka-haka nga mga reasons, mga pamaagi to interpret that this is what about the 666. Pero sultihan ta mo mga kaigsunan, ang atong lesson karon naghisgot sa mga kaigsunan sa mapintas nga mananapog ang iyang marka. Pero we are not telling you, this is not to encourage you to identify what is all about the 666, but what is and how to identify the beast. Kinsa ang beast o kung saan paglikay sa mapintas nga mananap.
Kaya sa kadaghanang kasaysayan pa mga kaigsunan, sukad pa kanito hangtod karon ang gubat batali kang Kristo kang Satanas nagapadayon og ang sentro sa mailang panag-away mga higala. Mao kining gitawag og worship. Sukad pa dito sa langit, nangilog na si Satanas nga siyang takos pagasimbahon. Sumala sa Isaias kapitulo 14. Okay. Hadlo siyang sa 14 mga kaigsunan nga matod pa niya mukayab ako, mato ko sa kinatas ang bayan uban pa. So, presenting false concept about God. So, si Satanas man yung ginabuhat kaya ang issue niya para kitang tanan ma-deviated ang atong mind ngadto kang Satanas o ni bisan kinsa nga dili ngadto sa Ginoo nga atong pagsimba. Ang Balang Kasulatan nag-encourage kanadto to worship God but unknowingly. Millions of people does not want to worship the devil but unknowingly they are worshiping the devil, the beast, okay? Now, we'll be talking about the conflict and the enemy. So, kinsa may conflict, unsa may conflict na nagkakitabo, kinsa may kalaban. O sa conflict mga higala, ang issue din kining gitawag og worship o kining intolerance, pagsupak mga kaigsunan. So, nito pagadugukan. Ikaduha kining gitawag og enemy, kalaban. Kinsa may kalaban, the dragon, the healed wound, and the lamb and dragon. So kinsa man na sila mga pinangga ko mga kaigsunan. Now, let's talk about the conflict. Unsa man ang conflict? Alang sa imong kasayuran o sa tanan, sumala pa sa Revelation chapter 4 verse 11, you are worthy of our Lord and God to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they were created and have their being. Matod pa, angayan ka o Diyos, Ginoo, sa mudawat o grasya kaluoy o pasidungog o gahom kay imong gibuhat ang tanang mga butang o pinagi sa imong kabubuton nangahimo silang tanan o sila nahimong sumala sa imuhang kabubuton. Okay mga pinangga ko mga kaigsunan, atong masabtan dinhi karon ang punto nga ang takos pagasimbahon mao ang matuod nga Dios. Ikaduha, takos siya pagatagan og himaya, dungog o pagsimba. Kay nga naman, gilalang niyang tibok kalibutan. O ang tanan ng butang na himo diha kaniya. So, atong masabtan that the being who created the heavens and the earth, maulang ang bugtong pagasimbahon. Ang yawa na ning kamot, na-create siya o Darwinian theory, evolution theory, para mawala ta sa passing o kinsa naglalang sa tibok kalibutan. When we go back to the world, to the creation of the earth, to the creation of the world, if we believe that God created the world, created the earth, so dili ta mawala kung kinsa angay natong pagasimbahon. Siyang takos pagasimbahon. Si Kristo nagpaila siyang kagulingon nga siya nagalalang sa tibok kalibutan. Dili lang kay maglalalang, siya pagyud ang atong Ginoo, siya pagyud ang atong maluluwas. Ang mensahe nga iproklamar sa tibuok kalibutan o sa tanang mga katawhan nga simbahon ang Dios nga nagalalang sa tibuok kalibutan sa tanang kasugdanan, tinubdan dagat yuta mga higala. Sumala pa sa Pinadayag 14 versikulo 7, siya ang takos pagasimbahon. O sumala pa sa Pinadayag sa Exodus kapitulo 20 versikulo 8, 9 ug 10 nga kinahanglan hinumduman ang adlaw ang igpapahulay sa pagbalaan ini sa unom ka adlaw magbuhat ka pas kapito magpahulay ka ikaw, imong asawa, imong anak lalaki, imong anak babae, imong sulugong lalaki, imong sulugong babae, bisan pa imong asno, imong pang mga mananap, apil pa imong dumuluong nga nasa imong puloy-anan, dili nimo patrabahon, papahulayon nimo sa adlaw ipapulay nganuman. Versikulo 11, kay sa unom ka adlaw gibuhat sa Dios ang langit, dagat ug yuta. Apan sa kapito may pahulay siya. So the very reason why we keep the Sabbath holy, why we worship God on the Sabbath day, because God created the heavens and the earth. So the only reason, the only sign that you are worshiping the true God if you really worship God on Saturday, the Sabbath. Kabahin sa pangatinguhan ni Satanas ang pagpasimang sa imuhang pagbati aron dili na kamo simba sa matuod nga Dios. So ang gihimo ni Satanas, iyang gidivert ang imong nahuna nga ang Dios dili man naglalang sa kalibutan kundi another way nga naporma ang kalibutan by Big Bang and by evolution theory o guban pa. Okay? Don't forget sa Revelation chapter 14 verse 7, saying with a loud voice, fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment is come, and worship Him that made heaven and earth and the sea and the fountains of the waters. So, simbaha siya nga nagabuhat sa langit, dagat ug yuta o ganta na mga tinubdan ini. So, to whom are you worshiping now? That's to bao pa na
ang pamaagi po ni Satanas nga mawala ka gikan niya nga pagsimba. And Revelation chapter 14 verse 9, the third angel followed them, saying with a loud voice, if any man worship the beast and his image and receive his mark in his forehead or in his hand. So nagwarning ang ikatulo ka manulunda nga nagwali mga higala, nagpasidaan sa tibuok kalibutan nga dili ka magsimba sa mapintas nga mananap og sa iyang larawan, dili ka magdawat sa iyang marka diha sa imong agtang o diha sa imong mga kamot. So atong masabtan kay igsunan nga ang katapusang singgit sa manulunda, ikatulong manulunda nga nagwali, ayaw simbahang mapintas nga mananap. That's why I told you kaganina nga there are millions and millions of people that not want to worship the devil, but unknowingly they are worshiping the beast. Wa sila kabalo mga higala nga nagsimba sila sa maong mapintas nga mananap. Who is worthy of worship? Revelation 14 verse 11, thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for their pleasure they are and were created. Matod pa mga kaigsunan, ikaw bililhon, ikaw angayan o Dios Ginoo nga tagaan og himaya, pasidungog og kagahom sa tupatakos nga pagasimbahon. Kay ikaw nagabuhat sa tanang mga butang og nagahamuot ikaw sa paghimo sa tanang mga butang. Now, ato mapamalandong mga kaigsunan, dito pa sa tanaman sa idin kini nga posisyon ni Jesus Christ nga maoy pagasimbahon sa tanang tao sa tibuok kalibutan, apil pa sa mga manulunda, kini mo'y nakapalagot ni Satanas. Gusto niya nga nganong siya man, nganong dili ako, okay, something like ingon anak mga higala. That's why in Revelation chapter 12 verse 17, and the dragon was enraged with the woman and went to make war with the remnant of her seed who kept the commandments of God and had the testimony of Jesus Christ. So in order not to worship the devil, let us keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. Remember, soko ang dragon. The dragon, Revelation 12 verse 19, Revelation 12 verse 9, I'm sorry, is referring to the devil, Lucifer, the old serpent. So ato masabtan nga ang yawa na suko gyud kang Jesus Christ. Wa man siya kaya ni Jesus Christ. Dito siya iyang gitintal ang babae o ang kaliwatan sa babae. O ang babae that refers to the church, iyang gitintal, iyang gigubat mga higala. Dili kay gitintal, gigubat pa gyud. And now went to make war with the remnant of her seed. So, not in our time today, in the last days, sa atong kapanahon karon, it's no longer about the church that the devil is enraged to, okay, or enraged with. So, dili na ang babae mga higala, kundi the woman, dili na the woman, but the remnant of her seed. Ang kaliwat na sa salin, ang salin sa kaliwat sa babae. Ang kaliwat sa babae no other than but Jesus Christ. Now, who are the remnants of Jesus Christ? The remnants of Jesus Christ, those who abide in Him, those who remain with Him, those who have the faith of Jesus Christ, and those who keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. They are the remnant of Jesus Christ. Remnant of whom? Jesus Christ. Nga mao ang ulo sa matuod nga iglesia, and we believe it's the Seventh-day Adventist Church according to the Bible. Now, dinhi mga higalag kay so nato masabtan nga ang antidote against the worship of the beast is to keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. Sa Revelation 14 verse 12, in the last days, sa ulahing mga adlaw, in our time today, no, kinsa man tong wala mo simba sa mapintas nga mananap, kinsa man tong naningkamot nga nagkinabuhi nga nagandam sa pagbalik ni Ginoong Hesus, kinsa man tong mga tao nga mga pasensyoso, mapailubon o gitawag og mga balaan. Matod pa sa Revelation 14 verse 12, here are the patience of the saints, here are those who keep the commandments of God and have the faith of Jesus. So kinsa maning mga gidescribe, kinsa maning mga katawhan sa uling mga adlaw nga ready sa pagbalik ni Kristo, they are patience and they are saints, they are humble and they are saints. They are saints because what are they doing? They keep the commandments of God. Nagbantay sila sa kasuguan sa Dios and the faith of Jesus. They don't only have faith in Jesus, but the most is they have the faith of Jesus. Lahi man ko ka nang mingon ka nga they have faith in Jesus or they have the faith of Jesus. Faith in Jesus meaning doon na kay trust, doon na kay something like, pero mingon ka ni kag ka ng faith, the faith of Jesus mga kaigsunan.
Okay? So buti pasabot, you are worshiping the Creator through keeping the commandments of God, stands in direct opposition to worshiping the beast. God will have an end-time people who are loyal to Him despite the greatest opposition and fiercest persecution in history. So bisag unsa mga kaigsoon na magakitabo kining mga tao nga nagbantay sa kasuguan who have the faith of Jesus Christ will stand in direct opposition to the worship of the beast. God will have an end-time people who are loyal to Him despite the greatest opposition and fiercest persecution in history. So dinhi ato masabtan nga ang Dios, doon na siya mga katawhan, ikaw ako, nga nagabantay sa sugo sa Dios, nagasimba sa matuod nga Dios, nagastand sa adlaw igpapahulay aron sa pagdalayg sa ato ang Ginoo, nga musupak, mubatok sa pagsimba sa mapintas nga mananap, og nagabantay sa kasuguan sa Dios, og nagapamatuod nini. Matod pa ni Sister White sa page 605 sa The Great Controversy, while the observance of the full Sabbath in compliance with the law of the state contrary to the fourth commandment will be an avowal of allegiance to a power that is in opposition to God, the keeping of the true Sabbath in obedience to God's law is an evidence of loyalty to the Creator. That's what according to Ellen White sa The Great Controversy, page 605. Matod pa mga kaigsunan, samtang ang adlaw igpapahulay, ginabantayan doon na po gipabantayan nga bakak mini nga adlaw igpapahulay, sumala sa gibalaod sa yuta, supak kini siya sa ikaupat ka sugo, sa napulo ka sugo, usa kini kadakong pagtugot sa pagpakighiusa sa gahom, sa pagpakigbatok sa Dios, o ang pagbantay nato sa tinud-anay nga adlaw igpapahulay, ang pagkamatinumano nato sa pagtuman sa kasuguan sa Dios, usa kini ka ebidensya nga luwas na ta, usa kini ka ebidensya nga matinud-anon kita sa atong magbubuhat. Higalag mga pinangga ko mga kaigsoon, again I would like to emphasize to you the word, the faith of Jesus. The faith of Jesus is what? The faith of Jesus is a faith to depth. The faith of Jesus is a faith so deep that it trusts when it cannot see. The faith of Jesus sa mga kaigsunan sama sa pagtuo ni Kristo nga atong nabatunan, mosalig sa mga butang nga dili nato makita. It perseveres when it cannot understand. Mupailob, mupadayon bisan pag dili niya masabtan. It is a gift from Jesus that we receive by faith and will carry us through the impending conflict. Usa kini kagasa gikan kan Jesus Christ nga atong nadawat pinaagi sa pagtuo nga mao'y mohatod kanato ngadto sa walay katapusang kinabuhi, latas niining konplekto nga nagapadayon sa atong kapanahonan karon. Brethren, let's talk about intolerance. Intolerance. Unsa may intolerance mga pinangga ko mga kaigsunan. Okay? Niabot sa panahon sa atuang impending conflict sa atong kapanahonan karon, samtang nagapadayon kining panagbingkil sa atong kapanahonan karon, dunay intolerance nga makitabo. Sabot unwillingness to accept. So ang mga katawhan sa Dios during the pag-implement sa Sunday law, dunay intolerance nga mahitabo, dili mo dawat ang mga katawhan sa Dios ni anang maong pagtulunan. Sumala pa sa John chapter 16 verse 2, they will put you out of the synagogue, and the fact the time is coming when anyone who kills you will think they are offering services to God. Mabot ang panahon nga diin sa tanang dili mo dawat sa mensahe, pamatyon sila mga kaigsunan, ibalhog sila sa mga sinaguga, aksyonan sila sa sinaguga, isipon silang mga kaaway sa sinaguga, isipon silang mga hulog sa sinaguga mga kaigsunan. That is happening in our time today also, and that will possibly happen someday, very very soon, tungod lang sa isyu sa pagkamatinumanon sa kabubuton sa atong Dios. So niining tungura atong makitaan nga kining mga tawhana nga nagahimo nini, they believe that what they are doing, ang ilang gihimo ang mga higala, mao ang pagtuman sa kabubuton sa Dios. Alang sa inyong kasayuran,
sama sa balaang kasulatan, sumala sa gipamahayag sa James chapter 1 verse 14, matod pa mga kaigsunan, ang mga kasakit sa mga katawhan sa Dios, ang ilang mga kalisdanan nga ilahang nahiaguman, dili mahimong kawang kay nganuman mga higala. Ang ilang taming, ang ilang mga kalasag, ang ilang mga hinagiban, wala mahimong kawang kunili ang tanan nahimong mapuslanon o nahimong may kagamitan. Sama panalitan kang Jesus Christ, gitintal dito sa kamingawan. What He did? Di barog siya using the Bible. Ang Biblia may iyahang gihimong panalipod. Si Satanas usab in the same way. Og asa imong inclination of thoughts, asa imong kaluyahon, dito kanya tintalon. So nga pa sa gingong kuna sa James chapter 1 verse 14. Og asa ang imuhang mga kahinaan sa imong kinabuhi, dito siya moagi. Ikaw ang Korinto 4:3 o 4, iya kang konbensihon sa iyang pagkamaro, kumbaga sa pagka-bright kunuhay niya. Number 3 sa sunod, sa Mark 10:34-36, ay mong kalaban na rason yung balay. O nayon ra ka sa imong posible simbakulang imong asawa, imong bana, imong mga anak, imong ginikanan, imong mga igsuon, o nayon ra kanila mga kaigsunan. Another, iyakang bunalan, iyakang kastiguon, iyakang hampakon, pasakitan kaniya. Ang uban sa sulod sa iglesia, sama kang San Pablo sa Acts chapter 5 verse 40. Then sa 16 verse 2, extreme violence. Doon ay grabe nga violence nga mahitabo. Busa, nagpadayon mga kaigsunan, reminding you again. Okay? Sa Revelation 14:12, here is the patience of the saints. Kanang pulong patient mga kaigsunan, buti pasabot mo agi kag persecution. Tama ang giyon sa kaduhang Timoteo kapitulo 3, versikulo 12, alang ni bisan kinsa nga gustong magkinabuhing Diyos sunon mahiagom sa hilabihan kadako nga paglutos. So moagig dakong lutos mga higala ang tao nga tuman sa kabubuton sa Dios, kinabuhing Diyos sunon. So that's why they are called patients. Sa Bisaya, mapailobon, pailob gani, buti pasabot sa pailob higala. Ang buoti pasabot sa pailob, hay, kamong taga-Osabis, ta mga karaang Sugbuanon sa Northern Cebu o Southern Cebu, hello, kumusta ninyo? Napabay mga karaang Bisaya diha? Unsa may buoti pasabot sa ilob? Ilob gani, karaan na nga Binisaya, lawom na nga Binisaya, lawom na nga Cebuano. Ilob meaning magpaluwa. So kung ang mga katawan sa Dios gitawag og balaan, they are called patients because kay kini mga tawo na musugot rag luwaan. Sugot ra sila daog-daogon, sugot ra sila magantos, maglisod tungod og alang sa pagbarog sa kabubuton o kasuguan sa atong Ginoo. Tungod og alang sa pagtuo ni Jesus Christ. So mao na ang ilahang kinaiya mga pinangga ko mga kaigsunan. Now, talking about Revelation chapter 14 verse 12, usbon ko pagbasa, here is the patience of the saints, here are those who keep the commandments of God and have the faith of Jesus. Kinsa man ni sila, verse 4, these are the ones who were not defiled with women, for they are virgins. These are the ones who follow the Lamb wherever he goes. These were redeemed from among them, being first fruits to God and to the Lamb. So dinhi mo masabtan kay igsunan nga maoki ni sila, ang kinsa mga taong wala mahugawi with women. Kanang women represents churches. Okay? Mga iglesia. So, mga iglesia nga dili matuod nga iglesia. In other words, these people were not apostatized. Wala mahugawi physically, wala mahugawi sa doktrina, spiritually. They are virgins. In other words, pure. Ambot pasabot, wala mahugawi. These are ones, why they became undefiled? Why they became pure, like virgins? Why? Because these are the ones who follow the Lamb wherever he goes. Kini siya mao ang mga tao nga nagsunod-sunod sa kordero sa Dios ug asa padulong. Wow, the Lamb here is Jesus Christ. Si Kristo mulakaw siya manambal. Si Kristo mulakaw siya magwalis ng balita. Si Kristo mulakaw siya kada Sabado sumala siya na batasan moadtog sinaguga. So kanang mga butanga, walking with Jesus Christ is sanctification. Walking with Jesus Christ is walking in holiness. Okay? These were redeemed from among men, being first fruits to God and to the Lamb.
Sila ang mga tao, mga higala, nga inunahang bunga, nagasunod-sunod sa kordero sa Dios, bisan asa padulong. Now, wait. Let's go to the enemy. Ato ta sa enemy, mga kaigsunan. Ang enemy dinhi, mga higala, yes, we are talking about the dragon. The dragon, yeah. Sumala pa sa Revelation 13, second paragraph. Matod pa, the dragon gave the beast his power and his throne and great authority. Now, wait, atong what do you call this? Atong i-identify o kinsa ang beast, kinsa ang dragon, kinsa ang second beast. Okay? Now, let's talk first about the dragon. Ang dragon, mga kaigsoon, naghatag og trono sa mapintas nga mananap. Ang Revelation 13 ug ang Daniel 7, usara na sila. Usara na sila dinha, mga kaigsuonan, nga pagkasaysay. Dreadful beast ang gisgutan sa Daniel 7 og little horn sa Daniel 8. Pag-abot sa Revelation 13, the beast coming up out from the sea. Okay? Gikan sa katubigan. Okay. Ang Revelation 13, expanded explanation kini siya sa Revelation sa Daniel 7, Daniel 8, and Daniel 12. Okay? Now, remember, naghisgot ang Daniel 7 og 1,260 years. Naghisgot pod ang Revelation 13 og 42 months. Ang 42 months times 30 is 1,260 days, years in the implementation of the understanding of the prophecy. So, ang tanan ini mga butang nga pulos gisgutan the same. Now, atong masabtan kaigsunan nga nag-gain og power and authority ang beast from the dragon. Kinsa ang mapintas nga mananap, mga higala? Masabtan nato kay dunay susi gihatag ang Ginoo. Ang nagpalingkod niya, naghatag niya power, ang nagsupport kaniya og kagahom, mao ang dragon. So kinsa ang dragon? Kinsa ang dragon, mga pinangga ko, mga kaigsunan? Muna itong dapat nga matun-an. So mala pa sa Revelation 13 verse 1, then I stood at the sand of the sea, and I saw the beast rising up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and on his horns 10 crowns, and on his heads as blasphemous name. So kini mao mapintas nga mananap, tuybo gikan sa kadagatan, dunay napulo ka sungay o napulo ka corona, something like. Okay, now atong masabtan unsay nitabo niya diin sa gikan sa kadagatan. Ang kadagatan may higala sumala pa sa Revelation 17 verse 15, katawhan sa to pa by the crowd. Di atong panahona sa tibuok kalibutan, the crowded of people nga lugar mao ang Western Europe, and this power started from Western Europe. Pero para yun na ito maklaro, ang Book of Revelation naghatag og key. Revelation 13 verse 2, now the beast which I saw was like a leopard. His feet were like the feet of a bear, and his mouth like the mouth of a lion. The dragon gave him his power, his throne, and great authority. So din ato makita na ito masabtan nga ang dragon, mga higala, may naghatag og power sa mapintas nga mananap, o may naghatag og otoridad og trono. Kabalo ka, ang kanang trono ginagubat na, grabe pinatyanan na bago nimo makuha ang trono. But different to what had happened to the beast. Ang trono gihatag, girigalo. Kabalo ka sa nahitabo, mga kaigsunan. Revelation 12:3 to 5 says the dragon attempted to destroy as soon as it was born the male child, who was later caught up to God and his throne. So kinsa ang dragon, mga kaigsunan? Mahibaw-an na to o kinsa ang mapintas nga mananap kung mahibaw-an na to o kinsa ang dragon. Kay mamay nagpalingkod sa mapintas nga mananap, kailan lang kinsa ang dragon, mga higala, mahibalo na kinsa ang mapintas nga mananap. For your information, alang sa kasayuran sa tanan, mga kaigsunan, ato masab sa Revelation chapter 12 verse 9 and 10 that the dragon is the old serpent, o siya mao si Satanas, si Lucifer. So pero ang dragon, mga higala, ang si Lucifer, dili na siya ora-orada o personalmente mo execute sa mga plano, mo gamit siyang medium. Like in the Garden of Eden, gigamit niya ang serpent. Like in the time of Jesus Christ, gigamit niya ang pagan room. Ang pagan room, nagagamit kang Herodes as the puppet king of Judea. Okay? Mali nagkakahitabo. Gusto sa dragon nga i-destroy si Jesus Christ. So kanusam na nahitabo, ini panganak ni Maria kan Jesus Christ, subaron siya sa dragon. Kanusam na nahitabo. Sumala pa sa Mateo kapitulo 2 versikulo 16 18, it was the devil working through the pagan room who tried to destroy Jesus Christ. Katong gipamatay ang mga inosenteng mga bata, iawat na lang mapel og kamatay si
Jesus Christ. So na-identify na nato karon nga si Satanas, mao ang dragon, working with or working through the pagan Rome. So now, the pagan Rome, politically speaking, represents the dragon. Si Isaac Backus, Isaac Backus, mga igala, writer sa The Infinite Importance of the Obedience of Faith and of Separation from the World, page 16, quoted by Leroy Edwin from The Prophetic Faith of Our Fathers, volume 3, page 213. Matod pa na Isaac Backus, matod pa niya, by removing the seat of the empire to Constantinople, Constantine made way for the Bishop of Rome to exalt himself above all men upon earth and above the God of heaven. Sa dihang nihawa na si Constantino sa Vatican, kini apil nibalhin siya sa Constantinople, and that is Istanbul of Turkey now. Kay gusto ni Constantine, ang pagan emperor, Roman pagan emperor, nga mobalhin siya dito sa Constantinople sa Turkey, kay para i-expand niya ang Roman Empire dinhi sa Asian countries. Ang iyang gibiyaan dito nga trono sa Vatican, ang iyang gi-appoint nga may magdumala sa state and the church, mao ang Bishop of Rome. Mao ni nagakahitabo. Matod pa ni A.C. Flick, page 50 siyang libro, The Rise and Fall of Christian Churches. Matod pa niya, Vatican is a gift of Rome by Constantine. So ang Vatikano, mga kaigsunan, hinatag kani ni Constantine. You know, Vatican, the old name of the Vatican is Vatiscan. Vatiscan meaning to say, Vatis meaning wise, scan is serpent. Sa ito pa, Vatiscan, wise serpent. Because you know, ang pagan Rome were worshippers of the wise serpent. So Vatiscan, Vatican, that is old wise serpent. Ambot pasabot niya na. Busa mga kaigsuunan, si Thomas Hobbes, matod pa niya siyang libro nga The Leviathan, New York, Oxford University Press, 1996, page 386. Matod pa niya, papacy is no other than the ghost of the deceased Roman Empire. Oh, wow. Human na bagsak ang Roman Empire, human na matay ang Roman Empire. Okay? Mga igala. Diyato, human na to 496. Human na bagsak ang Roman Empire, mga higala. Nahimong nabanhaw ang Roman Empire ngadto na sa Vatican Empire. Okay? Papal power na. Dili na pagan power na. Wala ang pagan power. You know what? Na-converted man god si Constantine atong 312. O niya, siyempre, he was baptized. So, pagka 321, nag-declare siya Sandalo. Until nga, andito po ang Sibang Katoliko kaya naghatag og power sa Roman Catholic Church. Sa Anton nahimo siyang Roman Catholic Church, mao si Constantine. So gitawag matud pa ni Thomas Hobbes ang Roman Catholic and papal power as the ghost of the fallen Roman pagan Rome Empire. Okay? Now sa Revelation 13:3 and 4, this beast is not a person. This is a religious organization that has substituted the truth of God's word for human decrees. So kung ang dragon naghatag siya og trono sa mapintas ng mananap, mga higala. So kinsa may gitagaan sa pagan Rome og trono, no other than but the Bishop of Rome. Although we don't single out that the Pope is the beast. No, we don't say that. No, we love the Pope. Pero ang point din niya, mga kaigsunan, the system, the institution, the establishment who substituted the truth of God's word for human decrees. Kining usa ka establishmento, usa ka institusyon nga diin dunay sistema nga iyang gipulihan ang kamatuoran pinaagi sa mga pulong sa tawhanong pagbulutan, mao nay the beast, mga kaigsunan. And I would like to tell you that is what the Roman Catholic Church is doing. Mao nay ginabuhat sa Roman Catholic Converts of Catechism on Catholic Doctrine, page 50, which is the Sabbath day, according to Peter Gierman. Reverend Peter Gierman, which is the Sabbath day? Answer: Saturday is the Sabbath day. Question: why do we keep Sunday instead of Saturday? Answer: we keep Sunday instead of Saturday because the Catholic Church and the Council of Laodicea transferred the solemnity of Saturday in the year 336 AD, transferred the solemnity of Saturday to Sunday. That's their claim.
Ilan ang gi-claim mga kaigsunan? They claim that they have the authority to transfer the Sabbath from Saturday to Sunday. Doon na sila i-claim nga daghang kay sila mga claim usa niya na ang pag-implement og Sunday as the Sabbath day. Abi ninyo mga kaigsunan, human sumala pa sa kining paghari, muhari siya 1,260 days, years in the prophecy, and take note, nagsugod ang iyang supremacy sa papal power manghigala niadtong 538 AD. Sa niyang gipirmahan ni Pope Gregory IV ang war against heretics. That was the Inquisition War, Holy Inquisition. Ipamatay ang mga irihes. Kato nagbarog sa kamaturan, giisip ng irihes. Dili magpasakop sa simbang Katoliko, giisip ng mga irihes. So, ilan ang nahitabo. O karon, posible na mabalik. Posible na mabalik. Natapos lang to mga higala ni atong 1798. In what way? The prophecy says, Revelation 13 verse 10, he who leads into captivity shall go into captivity. He who kills with the sword must be killed with the sword. Here is the patience of the faith of the saints. Now, matod pa sa prophecy, kaning simbahan nga nagsigig pandakop, nagpamilanggo, nagapamatay, mabilanggo usab ug mamatay usab pinagi sa espada. And that's what really happened. In the year 1798, si General Vertier gisugo ni Napoleon Bonaparte sa pagdakop kang Pope Pius VI gikan sa Vatican Rome, gidala ngadto sa Valence, France, og siging balin-balhin kay panahon sa gubat, namatay ang Santo Papa. Gikan sa 1798 hangtod 1929, walay Santo Papang opisyal nga ni Barok. Sige gaaway, gainilugay until 1870. 1870 nagdominate pa ang Rome, ang papal state magigala throughout Europe during the time until 1870, but finally nawagtang sa siyang territory sa dinha nga na-organize ng Italy isip usa ka gingharian. Na-created na siya. At that time, ang church mga kaigsunan, wala na siyang former power. Ang katunang napulo ka mga nasod nga may suporta sa gamay nga sungay sa Vatican Rome, may doon na power, except the Heruli, Vandals, and the Ostrogoths. 7 na lang sila managinganlan og G7. Okay? But niatong 1929 ang Vatican City mga kaigsunan gi-recognize nga usa ka independent state aside from the Italy. A state within a state, a nation between the nation. Naa sa Italy ang Vatican manghigala, pero ang Vatican is another country. Italiano ka, mato kag Vatican, you are entering another country. You will be sending another ambassador, and that Vatican is sending also an ambassador to every country around the world. Napo siya ang kaguling ambasador. Og ang mga nasod pod, doon na po yung ambasador nga ipadala ngadto sa Vatican. Nya ang Vatican naa sa sulod sa Italia. Oh, you see? Naayo ang samad nga daw ikamatay. Kinsay nag-ayo ang Estados Unidos. Human na bugto ang kinabuhi sa papal power mga higala. Mipuli dayon ang kining little horn. Ang second beast. Human na pukan ang little horn, mipuli ang second beast. Ang second beast mga kaigsunan, matud pa, ang second beast, human ang Santo Papa, human ang papal power nawala, ang maong ay kaduang mapintas mananap na buhi. Siya nag-reconcile, siya nagpabalik, siya nag-healing the wand. Siya nag-heal sa wand mga higala. Sa Revelation 13 verse 12, and he exercises, ang ikaduang mapintas ng mananap, the Protestant America. Human sa 1798, human sa 1700, pagka 1776, midunggo ang Mayflower boat dito sa Florida, USA. Dito sila nag-organize og bagong gingharian, bagong nasod, doon ay total freedom, and that was United States of America. 1776. Pagka 1798, nabagsak ang papal power. Nipuli ang bantugang Estados Unidos. Og matod pa sa Book of Revelation 13:12, nga ang Estados Unidos human sa papal power will exercise all the authority of the first beast.
gamiton gihapon niya ang gahom sa unang mapintas nga mananap sa tupa power gihapon sa dragon ang iyang gi-enjoy, and causes the earth and those who dwell in it to worship the first beast whose deadly wound was healed. Nga ang unang beast na samad sa agtang nga daw ikamatay, naayo ra tungod kay giayo sa second beast ng higala. Sumala pa sa balita sa San Francisco Chronicles, February 11, 1929, the Roman question tonight was a thing of the past, and the Vatican was at peace with Italy in affixing the autographs to the memorable document healing the wound. Extremely cordiality was displayed on both sides. Matod pa din sa headline, Mussolini and Gaspari signed historic Roman Compact or Roman Pact. Gibalik nila ang Roman Empire, gibalik nila ang Vatican Empire, mga pinangga kung makaigsunan. O kung sa nitabo sila na heal na ang wound, pagkaayo na sa wound, mga igala, si Pope Benedict Pope Benedict XVI, matod pa mga kaigsunan, iyang gideclare sa panahon dito sa naang tanang mga ambassadors dito sa Vatican Rome, ni bisita mo regular visit sa mga ambassadors sa Vatican sa usa ka World Unprecedented Instability speech. Dito mga higala gisulti ni Pope Benedict XVI at tubangan sa mga ambassadors niyatong June 6, 2012. More than 15,000 people sa nakalang-laing mga ambassadors, laing mga delegasyon, laing mga bisita tibok kalibutan dito sa St. Peter's Square in Rome. Matod pa ni Pope Benedict XVI, matod pa niya, Sunday is the day of the Lord and of men and women, a day in which everyone must be able to be free from the family and free for God. In defending Sunday, we defend human freedom. You see that? Tungod sa Domingo, mga kaigsunan, nga mao ang Lord's Day or the Day of the Lord, kung atong nang bantayan, atong gibantayan ang pagdepensa sa tawhanong freedom. Oh, you see? So, sila mismo ra gyapon ang mobalik sa pag-implement sa Sunday as the Sunday law. Okay. Sa Ellen White sa The Great Controversy, page 592, matod pa niya, those who honor the Bible Sabbath will be denounced as enemies. Law and order as breaking down the moral restraints of society, causing anarchy and corruption, and calling down the judgment of God upon earth. Kadtong nagbalaan o nagtamod sa pagtahod sa balaang kasulatan sa adlong igpapahulay, ideklarar sila, ipanghinaway sila nga kaaway, batok sa balaod o sa kahapsay, o sila mao ang naglapas sa moral nga balaod sa sosyedad, o sila ang naghimog kagubot, corruption, o sila ang nagapakanaog og hukom gikan sa Dios paingon sa yuta. They will be accused of dissatisfaction toward the government. Isipon sila, pasanginlan sila, nga mga supak sila sa panggoberno. Ministers who deny the obligation of the divine law will present from the pulpit the duty of yielding obedience to the civil authorities as ordained of God. Isipon sila nga nisupak sila sa panggoberno. In legislative halls and courts of justice, commandment keepers will be misrepresented and condemned. Kundinahon ang nagbantay sa kasuguan, isip ni sukol sa kabubuton sa Dios. Mao na ang magkakahitabo, mga pinangga kung mga naminaw. Kita nga magtuban sa kabubuton sa Dios, may isipon mga dautan, may isipon mga rebelde. Manang emo katingala nga kung magkugi mo gwali sa balita, magtuman mo sa kabubuton sa Dios, magtuman mo sa pagkamatarong, posible mo abot ang panahon nga maghimuon mong mga rebelde sa ilang mga pananaw. Isipon mo nga mga rebellious. Now, what happened to the second beast? The second beast, according to Revelation 13 verse 11, he is the lamb with two horns, and it speaks like a dragon. Matod pa sa Revelation 13 verse 11, and I saw a second beast coming out of the earth,
It had two horns like a lamb, but it spoke like a dragon. Matod pa, nakita ko ang ikaduha mapintas nga mananap nga minggimaw gikan sa yuta. Dunay duha ka buksungay sama sa kordero og misulti siya sama sa dragon. Ang first beast, mga kaigsunan, gitagaan og authority sa dragon. Ang ikaduhang mapintas mga mananap ni support sa beast sa unang mapintas nga mananap og musulti siya sama sa dragon. Sa to pa, how does a country speaks? How does a state speaks? Of course, it will speak like implementing the law. So in other words, the United States of America as the second beast, the Protestant America, will be the one or responsible in these last days to proclaim the national Sunday law. Sila ang mo-proclaim sa national Sunday law, mga higala. Mauna ang nakasulat sa balaang kasulatan. Now, out of the earth ang buot pasabot niya na gikan sa kanasod nga wala kayo pa'y namuyo. He had two horns like a lamb and spoke like a dragon. Doon na siya duha kasungay, which is power, the political and the religious power, the church and state power, just like with the first beast. Then it speaks like a dragon, mo implementar siyang balaod sama sa dragon. Si Ellen White, mga higala, nagkanayon sa History of Redemption, page 381, the image to this beast represents another religious organization having similar powers. The image is made by a lamb-like beast. This lamb-like beast is a symbol of the United States of America, which looks peaceful and gentle. The churches of the United States will unite in common interest of faith. Then these churches that have united will influence the government to enforce religious laws and support church organizations. When this happens, Protestant America will have formed an image of the papacy. Then the true church will be persecuted the same as God's people in the past. Matod pa ang larawan sa mapintas nga mananap, nagrepresentar kinig usak ka relihiyoso nga organisasyon nga magkaparihas ang mga gahom. Ang larawan ginahimo sa lamb-like beast, sa usa ka kordero nga mapintas nga mananap. Ang lamb-like beast usa ka ni kasimbolo sa Estados Unidos nga diin nagatan-aw, nagapangita og kalinaw o kahapsay. Ang mga iglesia sa Estados Unidos magakahiusa silang tanan alang sa usa ka common panaghiusa pareho nga interest sa pagtuo. Then kini nga mga iglesia magahiusa sila pag-influensya sa gobyerno sa pag-implement of religious laws and support church organizations. Kung mahitabo na kini ang Protestant America, moporma siyang image of the papacy. Then, ang true church, ilang pagalutuson sama sa labay mga panahon. Mga pinangga ko, mga kaigsuunan, that's very true. That's very true. Wa pa mahitabo nga dunay ang sayang na coalition of churches, mga higala. Okay? Na may World Council of Churches. Wala pa ng World of Council of Churches, nag-advance sa daag pa si Ellen White nga dunay usahon nga organisasyon ang Estados Unidos. Napoy gitawag og National Council of Churches, that is United States of America. So tanang mga Protestant churches under sa National Council of Churches. Nag-organize po ang Vatican og World Council of Churches. Kinsa man po under sa World Council of Churches? Tanang relihiyon, mag-Christian man o mga non-Christians. Mga Islam, mga unsa pa na din na, mga Buddhist, mga Tausi, nga mga relihiyon, unsa pa na din na, no? Apil pa ang National Council of Churches, member sa World Council of Churches. So gisuyop na gyud mabitaw matingala ko ini mga Baptist o ang mga Katoliko magdebate, wag yun mo'y angay. May tabangan ninyo ng Seventh-day Adventist Church, kay angayan pa. No? Magdebate bitaw ng Katoliko o kuan, mag-unay pati lain na tanawon, pareho Dominguista.
So, ang gustong tanan kung may tabo, mag-unite kay nagtag-an naman sila invite kaya mag-unite ang Katoliko ang mga Protestante, in which mo po inahitabo sa atong kapanahonan karon. May pay mag-unite mo unya tabangan ninyo ang Seventh-day Adventist Church sa pagbungkag sa doktrina sa Seventh-day Adventist. Tan-aw na tog makabungkag ba mo kay mabungkag ninyo doktrina sa Seventh-day Adventist sama ra nga nabungkag ninyo ang kamatuoran sa balaang kasulatan. But I believe you cannot. Di ninyo kayang bungkagon ang doktrina sa Seventh-day Adventist Church because our doctrine is the truth based upon the Word of God, because sanctify them by thy word, by thy truth, and thy truth is the word. So wala pa sa the Great Controversy, page 591. God never forces the will or the conscience, but Satan's constant resort to gain control of those whom he cannot otherwise seduce is compulsion by cruelty. Through fear or force, he endeavors to rule the conscience and to secure homage to himself. To accomplish this, he works through both religious and secular authorities, moving them to the enforcement of human laws in defiance of the law of God. Ang Diyos di mamugos, pero ang yawa mamugos. Gamito niyang gobyerno pagkontrol sa mga tao. Gamito ni Satanas ang fear, pinugsanay, aron siya may magmando sa inyong konsensya. Mo na style ni Satanas, pero ang Dios tagaan kag freedom to choose. Sa ato pa mga pilangga ko mga kaigsunan, samtang napatay privilege to choose now. Choose Jesus Christ. Ang pagdawat nimo ni Kristo ang personal manluluwas, ang pagdawat nimo siyang pagtuo, pagtuman siyang kasuguan is the antidote to the acceptance of the beast and its mark. Ang uban mingon sa man ang marka sa man na siya, I never mind about that. Ang importante doon natay antidote. Ari na to madawat ang markas, mapintas, mananap. And that is keeping the Sabbath, keeping the commandments of God, having the testimony of Jesus Christ, and having the faith of Jesus Christ. Wala tayo panahon. Okay, mga igala, salamat na lang kay kaniyong tanan na ginawang panalangin kaniyo ang Diyos magauban. O tungod ini, ako inyong alagad sa kanginan. Sa ngalan sa tuntan ng mga sponsors, mga donors, o kan Jesus Christ. Nga mga itong great provider, ako sa inyong kapamilyag, igsuon, ulipon, sa mayong balita, Pastor Israel Villaver the First, magayon kanimo, malipayong adlaw igpapahulay.